dumaan lang dito sa Denmark, guys, sa yung convenience store na malapit sa amin. Gusto niya lang i-check. Para, yun, pwede niyang, sobrang lapit kasi ng convenience store na to sa amin. Para, mai-recommend din niya sa mga, sa kasama namin sa bahay. Yan, ito siya. So, yan siya. Breen's Convenience. Yan, walking distance lang to sa bahay namin. So, yun. Kapag may mga immediate na bibilhin, at least may malapit lang na convenience store. So, sobrang lapit lang nito sa bahay namin. Walking distance lang. Chinek lang ni Denmark kung ano yung mga mabibili dyan. So, yun. Ano nakita mo, honey? Hindi lang. Parang ordinary na grocery na Pero yung mga immediate na yon. Oh, may mga tinapay, may mga luto. noodles. Pero wala siyang mga gulay o yung mga mga immediate lang. Oh, yung makikita mo din sa mga yung sa mga gasoline station. Okay. So, yan. Same. Pag may bigla ang gutom lang, ganyan. Pero makabili ka ng mga gatas, ng mga bata. Sunduin na natin si Zion, guys. Kasi 1:44 na. So, medyo alanganin na kung uwi kami. So, dumiretso na kami dito sa, sa school niya. Sunduin na natin siya. Oh, ang ganda, diba? So, ito na yung street pa school nila Zion. So, nandito na kami. Mag-aantay pa kami kay Zion. Kasi mga around 2:30 pa sila lumalabas. So, mag-antay lang kami dito sa may, sa parking area. Oh, ang dami nag-aantay. Dito tayo sa Hindi mo, nag-aantay din sila. Mga magulang din. So, yun. Ang ganda ng school na to kasi nakapasok kami dyan. Malaki. Tapos yun, kahit nag-i-snow, naglalaro pa rin sila dito sa labas. Kaya kapag during winter, kapag may mga kids kaya nag-aaral dito sa sa Canada, kailangan talaga. May nagtanong na yung 3 years old yung anak niya. Ay, oo. Diba? Hindi pa siya pwedeng mag-aral, diba? Oo, nasa. Pero pag 4 na siya, pag this year 4 years old na siya, pwede na siyang i-register for the next school year, kinder start. Actually, pag 4 na, yun nga, yung yung kinder start pala yun, yung niya program. Hindi siya everyday, may certain days lang. Oh, parang once a week. Oo, may certain. Once a week o twice a week, parang ganun. May certain days lang, sasabihin naman yun, pero hindi yun everyday. Yung everyday talaga kapag kindergarten na yung 5 years old. Yun na yung official talaga na may school. Tapos hindi rin whole day yun, 8 to 2. So yung mga 3 years old, ganyan, yung 4 below, pwede naman sila sa mga daycare. Yung pre-K, no? Oo, yung daycare na yan, may mga regulated na mga daycare. Yun, katulad dito sa school na to, meron silang ganun na program. Yun, kailangan mong magbayad ng 10 per day. $10 per day. Ang oras naman nun from 8 a.m. hanggang 5 p.m. Pero yun nga, meron pa rin yung registration and may pila. Kailangan mo pa rin talagang mag-register. May pa din, may waitlist. May waitlist, yun. Yun, pala yun? Sorry, yung sagot ko sa kanya nun, ay, sabi ko pre-K. Yung pala, yung kinder start pala ang tawag doon. Kinder start. Yung pre-K, yun yung mga sa daycare. Parang sa atin, parang may KG1, KG2 pa eh. Tapos kinder. Parang ganun. Parang KG1 siya parang ganun. Kinder kaagad. Kindergarten, diba?
kindergarten na siya kaagad. 5, yung mga 5. Yun, maganda kapag ano na talaga nag-i-start na ng school from 5 kasi libre lahat. Wala naman ding uniform. Pero Tapos, bibili ka lang ng mga books nila, yung books na, magkano, $1 lang naman yun. depende pa din kung gusto mong bumili. Oh, pero Kasi, doon kasi sila nagsusulat. katulad, oo, yung mga Yung kulay notebook. blue, yung pang Notebook. KG, Yun lang naman. $1. Tsaka yung mga pencil. Pero kung mas maganda, turuan nyo na rin yung mga anak niya magsulat-sulat ng letter A, B, C, D para pagdating nila sa school, medyo, alam mo na yun, medyo meron na rin silang alam sa mga, sa mga alphabet, di ba? Yan. Malaking advantage yung katulad si Zion before, yung 4 years old pa lang siya no? Nag-online siya. Parang, kung titignan mo, parang naglalaro lang siya, pero nung nag-school na siya, alam niya na yung mga sounds ng mga letters, di ba? Malaking Nung malaking nasa bagay. Pilipinas pa lang kami nag-aantay, in-enroll na namin siya sa online na school. Tapos dun talaga siya natuto. Kaya nung pagdating namin dito, nung pumasok siya sa kindergarten, medyo hindi na siya na kasi medyo advanced na yung alam niya. Kasi dito, unti-unti, parang sila, more on play. More on play yung mga kindergarten dito. Mas maraming time sila naglalaro. So, from 8 a.m. to 2 p.m. Puro lang siya. Arts, laro, ganyan. Tapos, paunti-unti lang nilang sinisingit yung mga sa pagbabasa, yung letters, yung numbers, paunti-unti siya. Kumbaga, kasi depende din talaga, parang depende sa teacher, no? Oo. Pero tingin ko, meron naman sinusunod. Pero kasi dun sa school ni Zion before, meron siyang assignment. May assign. Ito Makikita dito mo nung yung nilipat namin siya dito, pinag-aaralan wala niya. na siyang assignment. Kasi, kaya namin nasabi na depende sa teacher. Kasi, meron kaming kaibigan na doon din nag-aaral. Same KG din. Pero yun, wala silang assignment. Wala. Iba-iba. Depende siguro talaga sa teacher. Yung sa strategy siguro ng teacher. Oo. Pero yun nga, nasabi niya, yung anak niya, walang assignment. Hindi katulad si Zion, meron silang assignment. For example, today, letter S. Tapos meron din Tapos silang may poem. coloring, ganyan. Yung sa kanya, parang wala daw inuwi yung anak niya na gano'n. And di ko lang alam, pero yun sabi niya, wala daw mga assignment. So, yun kaya ako nasabi na depende siguro sa teacher. Tapos nung lumipat si Zion dito, wala din siyang assignment, no? Kaya maganda sana para na monitor mo kung ano na yung stage ng pinag-aaralan nila. Pero ang importante pa din, yung meron kayong communication talaga nung anak mo. Pagka sundo mo, tanong yung house school, di ba? Yung kung anong activity nila. Yun. Kasi ngayon, mas matagal na yung ini-spend nila sa school eh. Tapos yung about sa school bus, may certain area kapag pag within 50, ano ba yan? 1.5 kilometers. Pag within 1.5 kilometers kayo sa Radius, school, walang hindi kayo eligible for school bus. Pero kapag more than doon yung yung bahay nyo, yun, may libre silang school bus. Pero yun, kailangan nyo pa rin yun isabihin sa school para mai-register yung anak nyo. So, yung dati naming bahay, hindi pa kami nakakalipat, nag-rent pa lang kami. Malayo yung school ni Zion sa bahay namin. Kaya, may school bus kami. Ang kagandahan lang, yung school bus, humihinto siya mismo sa tapat ng bahay namin. So, yun, ang dali lang. Kasi doon lang namin siya inaantay. Tapos, yun. May meron namang nagche-check. Nagche-check sa kung chine-check yung attendance nila, yung pagpasok, ganyan, sa school bus. And kung mga bago pa lang yung anak nyo, magsisimula pa lang mag-school dito, tapos magsu-school bus, parang pwede mo siyang samahan, for the first week para masanay siya. So, yun. Yun, maganda kung may school bus. Kasi kung malapit, maglalakad kayo talaga papunta sa school. Pero mas maganda sana. Pero sa akin sa na-experience namin. Kasi nga,
medyo, malapit kami sa school pero parang 3 blocks away pa. Obligado ka pang hatid-hatid siya, ganyan-ganyan. Compared dati na malayo kami sa school pero may school bus naman hinatid sa tapat lang ng bahay. So parang mas less hassle pag ganun. Ang disadvantage lang, kailangan mong gumising ng mas maaga kasi yung daan ng bus, Mas maaga. especially pag yung anak ko si Zion, pangatlo siya sa pinipick up eh. Parang ilan yung pinipick up? Parang 20 or more than 20. So pag ang pasok niya is 8:25, pinipick up na siya ng mga 7:40. So maaga yung yung pag-pick up ng mga Tapos yun nga medyo late din yung pag-uwi nila kasi siya naman yung parang same din yata, pangatlo din siyang hinahatid. So yun lang, pero para sa akin mas preferred ko nga yung yung may school bus. Kasi lalo na kung yung sa tapat lang nyo binababa. Pero kung halimbawa ganito, walking distance lang talaga yung school, maganda din naman. Oo. Pero kung yung katulad sa atin, alanganin, nasa gitna siya, mga 800 meters yung sa atin eh. Or 800 meters. So, Ano pa kailangan yung mo talagang lalakarin. Tapos pa, main street. So, mahirap. Kailangan mo talaga siyang ihatid. Hatid sundo. So, yun si Zion, nasa kindergarten na siya, 5 years old. 5 years old siya nung dumating kami dito. So, meron lang kaming, meron kasi ditong Association for New Canadians. Lang ako doon, nakipag-communicate kung sino yung dapat kong i-email para ma-register siya. Tapos, binigyan ako ng contact number kung sinong i-email. Ganda, natutuwa kami when it comes sa school dito. Kasi dito, kumbaga, sa Pilipinas, ganun din naman, libre din naman yung mga sa government school. Kumbaga dito kasi, yun nga, hindi ka mag-worry kahit na ang sahod mo lang is nasa minimum wage ka lang. Hindi ka mag-worry dun sa education ng mga anak mo. Alam mo na, hindi mo isipin yung yung na makakapag-aral ba siya next year, ganyan. Kasi nga, wala ka ng alibay kasi binibigyan ka na ng child benefits eh. So, masusustain mo yung education niya hanggang sa makarating siya ng high school. So, yun lang din yung kagandahan dito na kasi minsan pag manonood ka sa atin ng news sa Pilipinas minsan yung mga bata hindi na nakapag-aaral kasi walang baon, di ba? Walang ganon. Though libre yung pag-aaral pero wala silang baon. Hindi kagaya dito, libre na yung pag-aaral, mayroon pa silang child benefits. Pa so sila. parang may pambaon ka para sa kanila. Oo. Di ba? At least support yun, talaga kumbaga, ng government. Talagang yung pag-education talaga nila yung pinapahalagahan dito syempre. As a citizen, syempre, pag nakapagtapos ka, hindi ka magiging pabigat, di ba? Hindi ka magiging burden sa country na to. Tsaka maganda yung mga classroom nila, yung school, yung malaki. Yung KG dito, dalawang ano ba yun? Yung section? Dalawang section lang. Oo. Tapos isang araw lang, hindi siya parang may pang-umaga, pang-hapon. Isang session lang. Tapos dalawang classroom. Per classroom, ang laman niya, hindi siya aabot ng hindi siya lalagpas ng 20. So, ganun lang yung Ganda. Tapos tinuturuan sila maging independent pagdating dyan sa classroom nila. Tanggal sila ng bag, tapos palit sila ng sapatos kasi hindi pwede yung boots dun sa loob ng classroom eh. Ayun nga, kapag nandito na kayo tapos winter, kailangan talaga meron silang snow pants. Kasi yung mga bata dito kahit nag-i-snow, pinalalaro nila sa labas. Part ng pinalalaro nila sa snow. So, para hindi talaga lamigin, kailangan talaga may pangloob sila. Tapos hindi nababasa na na snow pants. Tsaka dyan, meron sila dyan kung wala naman, halimbawa nakalimutan yung mga hat, yung mga
ano ba ito? Bonnet. Mittens, Mittens. Meron sila bonnet. dyan. Meron sila dyan. Ano, Pinapahiram nila yung mga pinapahiram bata. nila. Siguro mga boots din. Tsaka mga ano. Mga kasi may mga nagdo-donate din eh. Kasi nga dahil community ano siya. May mga nagdo-donate din. Last time, ang dami nag-donate yata ng ano, ng banana eh. Nakakuha pa kami ng banana. Pinamigay nila. Pinamigay niya. Oo. So, yun. Tapos minsan dito naghahanap din sila ng mga volunteer, ng mga sa breakfast, ganyan. Nakakatawa dito sa St. John's particularly kasi mababait yung mga tao dito. Mga very ano sila, very polite, very courteous na kapag kahit hindi kayo magkakilala, kapag nagkasalubong kayo, talagang pabatiin ka nila. Yun, ikaw na lang yung mahihiya. Mostly, based on our experience lang yun. Sa experience namin so hindi namin alam yung experience ng iba, pero yung karaniwan dito sa community namin, ano namin, very mabait talaga sila. Kahit so nga far, yung pagki-clear ng snow sa harapan namin dahil yun nga binenta nga namin yung snowblower namin dahil lang hina. Tinutulungan nila kaming mag-clear ng driveway namin. Sobrang ano nila matulungin. Yun. Ang bilis. Yun lang, malapit na. 2:10 na. 15 minutes na lang. O, diba na pagkwentuhan tayo about doon. So, yun. Kasi yung may mga nagtatanong din kasi sa amin about sa school dito, yun yung experience namin. Yan. Tapos yung si Zachary, dumating kami dito, 3 years old siya, magfo-4 siya ngayong November 8. Kalimutan mo na birthday ng anak. November 8 ngayong year, so magfo-4 siya, alanganin pa. Ang sabi sa amin, i-register namin siya for kinder start ngayong September. Ngayong May. September Ngayong ba? May, i-register natin ngayong siya May pala. for the next school year. September. For May. September kasi start ng pasok nila. Ng mga estudyante. September ngayong year ba? Girl. So ngayong year, i-register namin siya ngayong May for kinder start. Next year. School year 24-25. Kasi yung 4 years old, yun pa lang yung start ng kinder start kasi. So yung kinder start, hindi rin yun araw-araw. May certain days lang. Yun yung sabi ko sa'yo. Yung talagang start ng is kindergarten, which is 5 years old. Parang yun eh. Yung kinder start, parang twice a month eh. Kasi pag may kinder start na school, walang pasok yung KG. Walang pasok sila Zion. Siguro yung nagamit yung mga room nila. Kaya Tapos ang daycare, dito lang, yun lang. Yung pintuan yun. Itong school nila, kasama siya sa mga accredited na merong mga regulated na daycare. Malaking bagay yun kasi lalo na sa mga nagtatrabaho. So, mantay mo, $10 lang per day. Per day. Tapos, makakapagtrabaho na kayong dalawa. 8 to 5. Yun nga lang, ayun, kung medyo medyo yung anak niya naman is, kumbaga, nakikipag-socialize na, mga ganyan. So, okay din naman. Mag-enjoy din naman sila. Lalo na kung masasanay din naman sila kasi after that, ngayong year na to, yung mga nag-pre-K, by September, na sila, kinder start na sila. So, yun, at least, magkakasama sila dito ngayon, magkakakilala na sila. So, pag nag-kinder start, mas madali. Medyo pwede mo na talagang maiwanan na At least ka na kasi kilala mo na yung mga Yun nga lang. Yung kinder start, walang bayad yun. Yung may bayad lang talaga is yung pre-K program, yung mga daycare. Parang daycare. Parang daycare siya. So, yun lang yung may bayad. So, yun, yung mga nagtatanong, yung may mga kids na parating dito, yun yung experience namin sa Tsaka, yung mga dito kasi yun nga sa unang pasok nila pwede mo silang samahan sa room. So parang dun sa nakita ko parang sa lang sila eh.
kulang-kulang 20 students. So, ano talaga, tapos yung kwarto nila nung nakapasok kami, talagang ang daming mga laruan, activities. Kumbaga, maano mo talaga na hindi sila crowded doon. Hindi Oo. sila crowded doon sa room. Tapos, yun, meron silang gym, meron silang activity doon sa gym, naglalaro sila ng mga yung mga nagtatag of war pa yata sila. So, yun siguro yung makikita kong maganda talaga na dito sa Canada, no? Sa mga para Ito sa mga talaga, bata. ito kasi talaga yung reason namin ba't kami pumunta dito is yung sa kanila, yung sa education. Ang mahal din kasi, yung pinagalingan kasi namin, Qatar. Although, nagpa-alarm. Sunduin ko na siya si Zion. Sorry. Tayo na muna yung alarm. So, yun, yung pinagalingan namin sa Qatar, although maganda yung trabaho naming dalawa, yung school naman, sobrang mahal. Kaya, naisip namin talaga na pumunta na lang dito kasi para sa education nila, at least yun libre. Education, tsaka And syempre yung yun nga, surroundings. libre yung education, tapos meron silang child benefit, CCB yung tawag nila. So meron silang natatanggap. According naman yung matatanggap nyo kada bata sa sa sahod nyong mag-asawa. Sa annual income. Sa annual income, magbe-base doon kung magkano yung kung makukuha niyo yung maximum ba na Family income pala. maximum na child benefit kada buwan. So yun. Yun, tapos may program din yung government dito na ang tawag na naman nila is RESP. Ang RESP, nagbibigay sila ng ano ba to, yung tinutulungan niya kayong para mag-ipon for the education ng mga anak nyo kapag nag-college na sila. Kasi dito, pag hanggang high school lang yung yung child benefit ng mga bata. So pagdating nila ng college, sila na yung kumbaga yung dito hanggang high school lang yung libre na school. And yung child benefit din hanggang high school, hanggang 14 years old lang. Tama ba ako, honey? O 18? Hanggang 16 yata. O parang Pero bumababa. may certain age lang talaga yung child benefit. Plus yung libre na school is hanggang high school lang. So pagdating nila ng college, ikaw na yung mag-shoulder no ng nila, pang college nila. So may program yung government, yung dito, ewan ko lang sa ibang province, may program yung government dito na pag nag-open ka ng RESP, bibigyan ka ng government ng 500 ata yun, di ba? 500? Actually, may na-receive kami na sulat galing sa sa CRA ba yun? Oo. Na gano'n na ang nakasad doon, mag-open ng account ng RESP and then maghuhulog sila ng initial na 500 na magpopondo sila doon ng 500. So, yun yung yung base doon sa na-receive namin na sulat. So, yun. Actually, yung CBB nga nila, yung child care benefits is para sa kanila talaga yun, sa pangailangan nila. And as a parents, ikaw yung talagang mag-aalat nun. Bukod sa mga pangailangan nila ngayon, syempre preparation din para sa sa schooling nila sa pagdating ng college. So ang yun, pag mag-open ka ng RESP, magpopondo yung government sa'yo. Yung sa amin yun yung letter sa amin. Pag nag-open daw kami ng RESP, pupondahan nila pareho ng initially ng 500. One time lang yun Oo, si Zion tsaka si Zaki may 500. Tapos, ikaw na yung bahalang magdagdag nun. Parang tulong na lang din yun ng government sa'yo para makapag-open ka. Tapos yun, ikaw yung magdadagdag kung magkano lang yung kaya nyong ibigay or kung magkano yung natitira sa child benefit, maglagay lang kayo dun so that pagdating ng panahon na kailanganin nila kapag nag-aaral na sila, yun yung pagkukuhanan mo. So maganda yung program na yun, parang iniisip na rin ng government yung future nila, 'di ba? Kapag
Oo, syempre kasi Mag-aaral para sila. hindi sila maging pabigat. 'Di ba? Tsaka, yun nga, as a Mm. parents, ayaw mo din ng ano, 'di ba? Kasi actually, yung mga estudyante dito, yung mga college, pwede naman silang mag part-time. Kasi alam ko, pwede silang mag ano, student loan. Pero Mm. syempre, mas maganda pa rin kung meron sila talagang pang tuition na hindi nila Oo. kailangan mag magtrabaho na ano kasi para makapag-focus sila sa school nila, 'di ba? Oo, So, totoo yan. tsaka yun, obligasyon din nating mga magulang na suportahan sila hanggang makatapos sila ng pag-aaral nila.